Pinagyabang ng boyfriend ko na siya ang nanlibre ng dinner kaya nung nag-alok siyang pumunta sila sa Baguio, hindi ako sumama. Birthday ng boyfriend ko last Monday ang venture. 1 year na kaming in a relationship and since gusto ko namang maging special yung araw niya, naisip kong i-treat siya kasama pa ang buong family niya sa favorite restaurant niya dito sa Pampanga. Alam ko naman kasi na mas malaki yung sahod ko kaysa sa kanya at honestly, gusto ko lang din siyang pasayahin. Ako na ang nag-book ng table, ako rin ang nag-confirm sa staff kung pwedeng kantahan siya ng happy birthday. Lahat ay planado na. Syempre tuwang-tuwa siya. Ang saya ko rin sa simula kasi sabi ko sa sarili ko, finally maipapakita ko sa family niya how much I care for him. Pagdating namin sa restaurant, syempre picture-picture muna, small talk tapos umorder na kami. May dalawa pa nga sa family niya na umulit pa ng order pero okay lang. Ang importante, masaya siya. After 30 minutes, sinerve na yung pagkain at kinantahan siya ng mga staff ng happy birthday. Lahat sila palakpak, nakangiti sa video din. Video dito at video doon. Nahihiya pa nga yung boyfriend ko but I know na sobrang saya niya that time. Nag-excuse muna ako saglit para mag-CR. Pagbalik ko, ayun, narinig kong tinanong siya ng kapatid niya, "Buti afford mo to kuya?" Sagot ng boyfriend ko, "Syempre, kahit lahat pa ng nasa menu, kaya kong bayaran." Akala ko nagkamali lang ako ng dinig, pero hindi. Nagyayabang talaga siya at inako niya na siya raw ang nanlibre. Ako ang nag-book lahat-lahat. Ako ang magbabayad ng food tapos ganun maririnig ko? Parang gusto kong tumayo at sabihin, "Excuse me, ako ang magbabayad niyan." Pinigilan ko lang ang sarili ko. Nakaupo lang ako at ngumiti kahit nilulunok ko na lang yung inis ko. Habang kumakain kami, todo pa siya sa yabang. Nag-announce pa siya na kung gusto niyo tomorrow sa Baguio naman tayo, treat ko. Like, ang galing naman pala ng boyfriend ko, rich kid. Alam kong halos wala na siyang 20,000 sa bangko niya. Paano siya mag-treat ng buong pamilya niya sa Baguio? Air and confidence lang yatang puhunan niya eh. Pag uwi namin, kinausap ko talaga siya. Tahimik ko pa siyang tinanong, "Babe, bakit mo sinabing ikaw ang nanlibre?" Anong problema doon? Para hindi awkward sa kanila. Alam mo namang lalaki ako, nakakahiya kung malaman nilang ikaw ang gumastos. Napa-slow clap talaga ako sa loob ko. Wow, so mas okay sa'yo magyabang ng kasinungalingan kaysa sabihin ng totoo? Okay lang sa'yong i-take ang credit sa effort ng ibang tao basta mukha kang provider? Sabi pa niya, "Overreacting ka lang babe, grabe ka." Overreacting daw ako. Ako na nga ang nagbayad, ako pa ang mali. I don't know, ako ba talagang mali? Of course, ako ang nagbayad ng bill namin sa dinner dahil sinabi ko naman sa kanya na treat ko yon. Pero sabi ko sa kanya straight, hindi ako sasama sa Baguio. Magyabang ka mag-isa. Kahapon, hindi sila natuloy sa Baguio dahil well, wala naman pala siyang pera. Wala talaga siyang pera. Satisfied nga ako nung nalaman ko yun eh. Hindi mo na kailangan magsalita para bumagsak ang isang taong puro yabang. Reality na mismo ang magpapahiya sa kanya. Next time, huwag kang magyabang kung wala ka namang ibubuga. Nakakabwisit pakinggan yung kaya ko lahat tapos sa dulo ako rin palang magbabayad. Hindi ko nga mariguluhan ang anak ko ng worth 2,000. Yang anak mo pa kaya? Hide my identity ang Venture family. Tawagin nyo na lang akong Becky, 28 years old at taga Cebu City. Isa akong working mom at may isa akong anak na nag-aaral sa isang private school dito sa amin. Gusto ko lang i-share itong nangyari last week. May kakilala ako, si Ari, mama ng schoolmate ng anak kong lalaki, ang anak niya. Kabatch ko siya noong high school din. Hindi naman kami sobrang close pero nagkakabiroan. Nagkakayayaan minsan mag-coffee or mag-mall kasama ang mga anak namin. Pareho rin kasi kaming solo parents, kaya nagkakaintindihan kami sa hirap ng pagbalanse ng trabaho at pagiging magulang. Pero kung may isang bagay na kilala si Ari, yun ay ang pagiging palaban. Isa siyang rich mama sa Facebook, puro post ng self-made, independent woman, no need a man at puro gala din siya. Last week, nag-message siya sa akin, "Sis, birthday ni Jackson next week. Punta kayo ha, para mag-enjoy din si Kyle, ang anak ko." Syempre natuwa ako. Naisip ko rin magandang chance to para makapag-banding ang mga anak namin. Nag-thank you pa ako at sinabing pupunta kami. Kinabukasan, nag-chat ulit siya. "By the way sis, baka pwede kayong magdala ng gift ha, kahit simple lang." Sabi ko, "Sure, no problem." Sa isip ko, may mabibili naman akong laruan worth 400 to 500 pesos sa mall. Sapat na yun para mapasaya ang bata, di ba? Hindi pa dun natapos. Bigla niyang dinugtungan. Actually sis, favorite kasi ni Jackson yung dinosaur toy sa Toy Kingdom.
Pwede kaya yun na lang yung gift nyo? Yung kulay green na moving, 2,000 lang naman siya. Like, 2,000? Sa totoo lang, napahinto ako sa paglalaba that time. Hindi ako kuripot. Hindi ko rin naman pwedeng ilabas ang 2,000 para sa anak ng kakilala lang. Hindi naman kami magpinsan o ninang ng bata. Kaya prank akong sinabi, sis, hindi ko kaya yung 2,000 na toy ngayon. May igigift kami sa anak mo, promise. Magugustuhan din niya yon. Walang reply, sin lang. Kaya sinundan ko pa, kung hindi na rin okay, pwede naman kaming hindi pumunta muna. No hard feelings ha. Alam mo namang tight din ngayon. Ang hirap ng buhay ngayon sis. 500 nga hirap kitain, 2K pa kaya. Still sin. Wala na talaga, dead ma. After an hour, ayun na, may post siya sa Facebook. Ang hirap pala pag fake friends lang pala ang nakapaligid sa'yo. Pag kailangan mo, biglang nawawala. Pero pag silang nangangailangan, palaging present. Hashtag disappointment. Hashtag fake friends. At syempre, mga tropa niyang ka-vibes ang nag-react agad. True, relate much. Same sis, napangiti na nga lang ako eh. Kasi wala naman akong ginawang masama. Hindi ko lang kayang gumastos ng 2,000. Does that make me a bad friend? Kung gusto mo ng sponsor, sabihin mo ng diretsahan. Huwag mong iparamdam sa tao na masama silang kaibigan dahil lang sa hindi nila kayang maglabas ng 2,000 para sa anak mo. Ang tunay na strong mom ay marunong tumanggap, marunong umintindi at hindi kailangang mag-flex ng kayamanan online habang nagpapasponsor sa likod. Huwag kang nag-iimbita ng friend kung obligado silang magregalo ng tig 2K na laruan. Friendship isn't measured by price tags, lalo na kung ang halaga ng respeto mo ay mas mababa pa sa gift receipt. Ang lakas pa ng loob mo mag-post na nasa galaan ka, strong independent woman, alpha female ka, hindi mo kailangan ang papa ng anak mo para mabili ang gusto nyo, tapos sa akin mo ipapabili ang 2,000 dinosaur toy ng anak mo? Sis, hindi ko nga marigaluhan yung anak ko ng worth 2,000, yung anak mo pa kaya?